Welcome to Miss Callie Vlog. Samahan niyo po akong pakinggan ang istoryang ibabahagi ko sa inyo. Magandang araw sa inyong lahat. Itago niyo na lang ako sa pangalang Alfred. 40 taong gulang at taga Marikina. Isa akong jeepney driver. Mula umaga hanggang gabi ay bumabiyahe ako para sa pang-araw-araw na gastusin ng aking pamilya. Halos isang dekada na rin akong nagtatrabaho bilang isang jeepney driver. Magmula noong magkapamilya ako, kasama ang butihin kong misis ay wala na akong pinambuhay sa kanila kundi ang araw-araw na kinikita ko sa aking pamamasada. Araw-araw, iba't ibang klase ng pasahero ang nakakasalamuha ko. Mayroong mababait, mayroong masusungit. Mayroon pa nga yung mga nagwa 1, 2, 3 o yung basta na lang bumababa ng hindi man lang nagbabayad. Hindi naman may iwasan yun. Kaya paunti-unti akong nasanay. Ang mahalaga na lang sa akin ay may kinikita pa rin naman ako at may naiuuwi sa aking pamilya. Lalo na ngayon, nasabay-sabay ang mga gastusin namin sa bahay. Mula sa pagkain namin sa buong araw, baon ng mga anak ko sa eskwelahan at pati na rin gamot ng bunso kong sakitin. Mahirap. Sobrang hirap talaga ng buhay. Lalo na't ganitong sakto lang ang kinikita. Kung hindi lang talaga sa mga anak ko at sa asawa kong umaasa sa akin, baka sumuko na ako sa laban ng buhay. Idagdag mo pang pagtaas ng mga bilihin ngayon na mas lalong nagpapahirap sa amin. Iba't ibang klase rin ng karanasan ang nararanasan ko sa kalsada araw-araw. Pero mayroon akong isang karanasan na hindi ko malilimutan. Dahil talagang hindi ko inaasahan na maaari pala yung mangyari sa akin bilang isang may edad ng driver. Nagumpisa yon nang may 3 dalaga na sumakay sa aking jeep, 1 taon na ang nakalilipas. Mukhang mayayaman naman sila dahil sa ganda ng mga suot nilang damit at sa kinis at nangingintab nilang kutis ay hindi may pagkakailang may kaya sila sa buhay. Mahalata rin mukhang maaarte at hindi sanay sumakay sa ganitong klase ng sasakyan. Hindi ko nga lang alam kung bakit sa isang jeep lang sila sumakay ng araw na yun. Dahil mayroon naman na ngayong Grab o di kaya ay pwede naman silang mag-taxi na lamang. Pero ng mga oras na yun, iniisip ko na lang na baka nagmamadali sila o di kaya ay malapit lang ang pupuntahan nila. Kuya, pwede ba naming arkilahin tong jeep mo papuntang Cavite? Magbabayad kami kahit magkano. Sabi nung isa sa mga babae. Pare-pareho silang mga naggagandahan. At alam na alam mo talaga na unang tingin pa lang na pare-pareho silang may pera. Mapuputi rin silang 3. Walang tulak kabigin ang kagandahan nila. Sexy rin. Na kahit sinong driver ay matutuwa at gaganahan talaga kung sila ang magiging pasahero. Gusto kong tumanggi dahil masyadong malayo ang Cavite mula rito sa Marikina. Pero hindi ko naman magawa dahil sayang naman ko tatanggi ako lalo pat pera na ang pinag-uusapan. Masyadong malayo ang Cavite mula dito sa Marikina mga iha. Sigurado ba kayong doon ang punta nyo? Tanong ko. Opo, Manong. Huwag ho kayong mag-alala at magbabayad naman kami kahit magkano eh. Sagot ng isa pa sa mga dalaga. Tumango ako at pinatuloy na sila sa loob ng jeep ko. Silang 3 lang ang pasahero ko noon. Dalang sabi naman nila ay aarkilahin nila yung jeep ko. Pagkapasok pa lamang nila sa jeep, ay naamoy ko na ang espiritu ng alak sa kanila. Pagkatapos ang isa pa sa mga dalaga ay sa katabing upuan ko pa na upo. Hindi na lamang ako umimik at nagsimula na sa pagmamaneho. Nang tumagal-tagal kami sa biyahe, sinulipan ko ang relong pangbisig ko at saka tiningnan kung anong oras na. Mag-aalas 8 na pala ng gabi pero malayo-layo pa ang biyahe namin.
Ilang sandali pa ay naging matanong na ang mga pasahero ko. Parehang tanong nila sa akin habang nasa biyahe. Hindi na rin masyadong matraffic sa daan na binabagtas namin ng gabing yun, kaya mabilis na lang kaming nakarating sa Cavite. Yun nga lang, mukhang malayo-layo pa ang bahay nila. Ilan na bang anak mo, Manong? Tanong ng babaeng nakaupo sa tabi ko. Narinig kong Celia pala ang pangalan niya habang nagkukwentuhan sila. 4, ma'am. Lahat nag-aaral, kaya kailangang magsipag. Ang mahal-mahal pa naman ang mga gastusin ngayon. Pagkukwento ko. Asawa? May asawa ka na ba, Manong? Tanong naman ng isa pa na nasa likuran na ang pangalan naman ay Marta. Mayroon, ma'am. Matipid na sagot ko. Talaga, Manong? Sabi kasi nila, mahusay raw ang lalaki pag may asawa na eh. Pilyang sabat naman ng isa na nasa likuran. Hindi naman po, ma'am. Siguro lalong sumisipag lang pag may asawa na. Sagot ko naman sa biro ng isang dalaga. Natigil kaming lahat pagkatapos ng konting biruan na yun. Hindi kasi masyadong pamilyar sa akin ang daan na binabagtas namin. Ang babaeng nakaupo sa pampasaherong upuan ang nagtuturo sa akin kung saan kami dadaan. Manong, paano kung sabihin namin sa iyo na wala talaga kaming ipambabayad sa iyo pa uwi dito sa amin? Sabi ng Marta. Sa oras na yun, ay natigilan at nabigla ako sa aking narinig. Hindi ko alam kung nagbibiro lang ba sila o ano. Ma'am, hindi naman ho pwede yung sinasabi niyo. Malulugi naman ako niyan at sobrang mahal pa ng gas. May pamilya rin akong binubuhay, ma'am. Sagot ko na lang. Manong, hindi na namin kasalanan yun. Hindi mo man lang ba naisip na baka pinagtitripan ka lang namin? Sabi naman ng isang kasama nila na tinawag nilang Alondra. Wala namang ganyanan, mga iha. Naghahanap buhay lamang ako. Nakikiusap ako sa inyo. Pakiusap ko sa kanila. Inihinto ko ang jeep at pinark sa gilid ng kalsada. Tila nanlumo ako sa sitwasyon ko ng panahong yun. Gusto ko silang pagsabihan na masama ang ginagawa nilang pangtitrip sa akin. Ngunit nagulat na lamang ako nang biglang tinaas ni Celia ang kanyang t-shirt sa harapan ko mismo. Madilim na sa kinaroroonan namin. Wala na ring masyadong dumaraan na tao o kahit na anong klase ng sasakyan. Ngunit sa kabila nun ay aninag na aninag ko pa rin ang magandang tanawin na hindi ko inaasahang bubungad sa akin. Pwede bang sa gantong paraan na lang kami magbayad, Manong? Tanong ni Celia nang nakangiti. Gulat na gulat ako ng oras na yun. Halos hindi ko matansya ang sitwasyon ko. Pero hindi ko maitatangging nadala ko bilang lalaking may asawa na. May mga bintana na maaaring isara ang jeep ko. At pinagsasara yun ng 2 babae pang kasama niya na nasa likuran. Anong ginagawa niyo, mga iha? Nauutal at nagtatakang tanong ko. Kahit halos himatayin na ako sa galak. Lalo na nang mapagmasdan ko silang 3 na nagmamadaling kinakalas ang mga suot. Inaamin kong halos gabi-gabi rin kaming abala sa kama ng misis ko. Ngunit noon lamang yata ako na-excite ng ganun. Na hindi ko man lang naisip na baka pinagtitripan pa rin ako ng mga to. Dahil sino ba naman ako para patulan ng mga gaya nilang mukhang may kaya at magaganda pa. Pero nang lapitan ako ni Celia at kusa siyang sumampa sa akin, ay napagtanto kong seryoso nga sila. Hindi ko alam pero tinanggap ko na lang din ang biyayang dumating sa akin ng gabing yun. Lalo na nang suyuin ako ng halik ni Celia na agad kong tinugunan. At kahit pahirapan ay pinilit kong ibaba ang pantalon ko na ikinutuwa nilang lahat.
Hindi nagtagal ay namalayan ko na lang ang sarili ko na dinumog na ng tatlong naggagandahang dalaga. Lalo na nang lumipat kami sa likuran ng aking jeep. At sa madilim na gilid ng kalsadang yun, ay tuluyang umuga ang aking lumang jeep kahit ito'y nakahinto. Para kung bumalik sa pagkabinata. Lalo na nang mapagmasdan ko ang reaksyon ng mga mukha nila na tila nabaliw rin sa akin. Hindi ko alam kung anong klase ng swerte ang mayroon ako noong gabing yun. Na kahit hindi na nila ako abutan ng pamasahe nila ay okay lang. Dahil pwede pa naman akong bumiyahe para mabawi ko ang gas na naaksaya kapalit ng hindi malilimutang karanasan ko bilang isang jeepney driver. Hindi ko na namalayan kung ilang oras ko silang nakasama sa aking jeep. Basta ang naaalala ko ay nang makontento silang tatlo sa akin, ay iniwan na nila ako nang di ko namamalayan dahil nakaidlip ako ng kaunti sa pagod. Ako man ay umalis rin ng may ngiti sa aking labi pagkagising. Ilang araw ang lumipas matapos ang nangyaring yun. Hindi ko na muli pang nakita ang tatlong dalaga na yun. Ngunit isang araw ay hindi ko inasahan nang maging pasahero kong muli si Celia. Mag-isa na lamang siya nun. Nagbiro pa nga ako sa kanya na baka pagtripan na naman niya ako at hindi siya magbayad. Pero sinabi naman niyang nakainom lang daw talaga silang tatlo ng mga kaibigan niya nung araw na yun. Kaya nakaisip daw sila ng kalokohan. Kuya Alfred, pwede bang ikaw ulit ang sumundo sa akin mamaya pagkatapos ng trabaho ko? Dito mo na lang din ako sunduin sa lugar na to, sabi ni Celia. Kita ko ang pilyang ngiti sa kanyang maamong muka at tinignan niya ako ng makahulugan. Alam ko na kaagad kung ano ang ipinapahiwatig niya. Napangiti na lang ako at saka tumango. Maghapon akong bumiyahe ng araw na yun. Hindi ko alintana ang pagod sa maghapon na pagdadrive at eksaktong 6:00 nang muli kaming magkita ni Celia. Sa pagkakataong yun ay hindi ko na hinayaan na may mangyari ulit sa amin sa aking jeep. Kaya inaya ko siyang pumunta sa pinakamalapit na munting hotel kung tawagin ko. Hindi naman siya tumanggi roon. At mukhang tuwang-tuwa pa sa naging suwestyon ko. At sa pagkakataong yun, ay hinayaan lang ako ni Celia na pagsawaan siya sa anumang paraan na naisin ko. Wala akong narinig na pagtutol mula sa kanya. Sa halip, ay hindi mayaali sa magandang niyang muka ang matinding alapaap na sinapit mula sa akin. Inakala ko ay roon na matutuldukan ng lahat. Ngunit hindi pa pala. Hindi ko alam kung aksidente lang ba o talagang sinasadya ba ni Celia na abangan ako sa araw-araw kong biyahe dahil lagi ko siyang naisasakay sa aking jeep bilang espesyal na pasahero. Naging regular na rin ang pagtatagpo naming dalawa. Pakiramdam ko tuloy ay parang nagkaroon kami ng relasyon kahit na wala naman kaming napag-usapan. Hindi lamang yata ako ang nag-e-enjoy sa relasyon namin, kundi maging siya na rin dahil talagang hinahayaan niya akong dalhin siya lagi sa kama. Daig ko pa ang may kabit. Yun nga lang, hindi ko siya kailangang sustentuhan dahil mas may kaya pa siya kumpara sa akin. Yun nga lang, kalaunan ay kinailangan ko na ring baguhin ang ruta ko dahil unti-unti nang naghihinala ang misis ko. At alam kong nakakatunog na siya sa kalokohang ginagawa ko, kaya kusa na akong umiwas. Kahit na alam ko sa sarili kong talagang naging mundo ko rin si Celia, lalo na sa kama, ay mas pipiliin ko pa rin ang ikabubuti ng aking pamilya. Kaya naman kusa na akong umiwas sa dalaga. Pero inaamin kong hanggang ngayon, ay napapangiti pa rin ako sa tuwing maaalala ko ang lahat ng yun. Dito ko na po tatapusin ang istorya ko. Paalam!